So hello no, ngayon no, pag-usapan ito tungkol sa mga estudyante no na mga matatalino no, yung mga gustong maabot ang pagiging cum laude, summa cum laude, honorable, first honor na ganito ganyan. Gustong makamit ang isang gradong 90, 90 plus, 98, 99. Alam nyo kasi, ang hinihingi ng gobyerno, 75 lang. 75% lang. Hindi mo kailangan na makamit yung mga bagay na yan, maabot yung pinakamataas na marka. Kasi dasimling naman, nag-graduate ka, yung trabaho mo. Ganun din naman. Ganun din yung sahod mo. Hindi pwede ka nga, pareho lang kayo ng posisyon ng 75% tapos mataas yung sahod mo kasi nga cum laude ka, hindi naman ganun yun. Hindi naman ganun katanga yung mga yung mga company. So, lagi natin itandaan. Maraming mga tao ngayon na pinupokus na makamit ang pinakamataas na marka. Yung buong puso, buong oras, 24/7 study. Sige, gusto ko makamit to, gusto ko magiging cum laude. Ito yung mga pangarap ng bawat kabataan na sa mga estudyante. Alam nyo, gusto kong malaman nyo na ang pagsisikap ninyo na makamit yung bagay na yan, mauuwi talaga yan sa walang kabuluhan. Bakit? Ang lahat ng tao dito sa mundong ito may kamatayan. Wala akong ibang nakita dito sa mundong ito na pinakamahalaga maliban kay Kristo Jesus lamang. Noong na-realize ko ang lahat, siya ang pinakamahalaga and the rest, wala nang kakwenta-kwenta. Magsikap ka maabot itong mga bagay na ito. Pagkamatay mo, ang lahat nababaliwala. Yang mga bagay na yun, yung pagsisikap mo, gusto mong magiging cum laude, pagsikap mo, 24/7 ka na, gusto mo, ayaw mo maistorbo, kinalimutan mo na ang lahat kasi nakapokus ka doon sa academic mo. Yan ang dahilan kung bakit ikaw nagiging off track ka. Ano yung off track? Kumbaga, ito yung daan, unti-unti kang nagdidrip, lumalayo ka sa tamang daan sa ating Panginoon. Kasi nga, masyado kang naligaw, nalinlang, na focus doon sa mga bagay sa mundong ito. Mga bagay na hindi naman talaga magtatagal. Hindi mo kailangan makamit ang pinakamataas na marka. Ang i-focus mo ang Panginoon. Maraming mga tao na ngayon na mamatay na focus na ganito, ganyan. Biglang surprise ang dumating ang kamatayan. Anong mangyayari sa iyo? Pagharap mo sa Panginoon, hahanapin sa Diyos ang isang bagay na pinakamahalaga, wala ka. Ilalayo ka niya sa kanyang presensya. Yan ang patutunguhan ng mga taong hangal. Hindi nakakatulong yan sa iyo. Ang pagiging cum laude mo, pagiging matalino mo, hindi yan makakatulong sa iyo upang ikaw ay iligtas ng Panginoon. Maraming mga estudyante nga napakatalino, cum laude, summa cum laude, honorable. Kahit pinakamahirap na tanong, nasasagot nila yan. Pero ang Biblia na napakadali lang intindihan ang nakasulat, hindi naintindihan. Mas namumuhay pa rin sa mali na paraan sa gawa. Bakit ganito? Kasi nga ang espiritu na nasa kanila ay hindi espiritu ng Diyos, kundi ang espiritu ng kamalian ng mundong ito. Doon sila nakapokus, doon sila nakapokus. Kumbaga, yun yung nagiging priority nila sa buhay. Hindi nila nagiging priority ang Panginoon. At dahil dito, ang tao, kung hindi mo matanggap ang espiritu ng Panginoon, hindi mo maintindihan ang kanyang kalooban, hindi mo maintindihan ang kanyang kautusan, ang kanyang salita. Kung hindi mo ito maintindihan, hindi ka mamumuhay sa kanyang salita. At dahil dito, malalayo ka sa kanya. Dahil nga, yung puso mo, yung isip mo, naka-priority dyan sa mga bagay na yan. Mga bagay na siyang dahilan upang ikaw ay malaglag pagdating ng panahon. Huwag naman sana. Alam nyo kasi, gusto kong malaman ninyo na ang buhay dito sa mundong ito, sandali lang.
Anong mapapala mo kung makamit mo ang pinakamataas na marka para makatanggap ka ng mga papuri mula sa mga tao, sa mga kapitbahay mo, sa mga pamilya mo? Mas pinipili mong makamit yan kaysa mismo ang mga papuri mula sa Diyos kung ikaw ay susunod sa kanyang kalooban. Ganyan ang iniisip or mindset ng mga hangal. Pinipilit nilang makamit ang mga papuri mula sa tao sa pamamagitan ng pagsisikap nilang makamit ang isang pinakamataas na marka or propesyon. At dahil dito, nakalimutan na nila ang Panginoon. Na-realize ko yan, no need mo na talagang makuha ang pinakamataas na marka. Pareho lang din naman kayo ng sahod ng mga tao, 75% lang ang kuha, kung pareho lang kayo ng posisyon. Doon mo na lang bawiin yan sa trabaho. Kasi halimbawa ngayon, panay focus ka, biglang dumating ang kamatayan na hindi mo inaasahan. Gaya ng mga taong namatay na masyadong busy sa mga bagay sa mundong ito at nakalimutan na nila ang Panginoon. Distraction yung mga bagay na yan sa iyo. Huwag mong hayaan na anuman ang meron ka, huwag mong hayaan na ang puso mo aangkinin ng kaaway, ng demonyo. Huwag mong hahayaan yan. Lagi mong tatandaan, yung mga bagay na yan, isang tabi mo lang yan. Kumbaga, dyan lang yan sa tabi. Yung puso mo kailangan nakatuon sa Panginoon. Kasi nga, pag hindi nakatuon sa Panginoon, yung puso at isip mo, hindi mo masaintindihan ang kasulatan. Hindi mo kailanman masusunod yan. At dahil dyan, yung mga bagay na yon na nagiging priority mo, yun yung magiging focus mo. Huwag mong hayaan na ma-off track ka dahil sa mga bagay na yan. Sandali lang itong buhay na ito. Mahuhumaling ka sa mundong ito. Kahit pa makamit mo pa yung buong mundo, lahat ng kayamanan, pira, ginto dito sa mundong ito, pagkamatay mo, mauuwi ka pa rin sa wala. Isa lang ang pinakamahalaga na hinahanap ng Panginoon, yung pananampalataya natin sa Kanya, yung pananalig at paniniwala, yung pagiging masunurin natin sa Kanya. Kung mga bagay na yan wala sa iyo, sa pagharap mo sa Panginoon, itatapon ka doon sa kadiliman. Na ang siyang nagbibigay ng liwanag, yun yung apoy na tumutupok sa kanila, nagtutupok sa kanila, o sumusunog sa kanila. Huwag mong hayaan na daigin ka ng kaaway. Wala ka mapapala, makamit mo yan mga pinakamataas na marka na yan. Naranasan ko na yan. Nadaanan ko ang mga ganyang bagay. Na-realize ko, nauuwi sa wala. Wala palang kwenta-kwenta ang ganito. So doon ko sinimula na i-focus ko ang puso ko doon sa Panginoon ko. Dito pala ako masaya. So yung mga bagay na yan, dyan ka lang sa tabi. Nag-aaral ako pero hindi ko hinahayaan na yung mga bagay na yan ay siyang lalamon sa akin. Hindi ko hinayaan na yung mga bagay na yan, yung mga gawain na yan, ay siyang dahilan upang ako ay malayo sa Panginoon. Pinamanatili ko na yung puso ko ay nananatiling tapat sa Panginoon at nakapokus sa Diyos. Binabantayan ko lagi. Nakagwardya ako lagi, kumbaga. Kung napapansin ko na medyo na-off track ako dito sa mga bagay na ito, gumagawa ako ng isang preventive action or ina-actionan ko kung ano ang dapat kong gawin upang hindi ako mahumaling dito. Hindi naman ako pinabayaan ng Panginoon. Andito na ako ngayon sa trabaho ko. Wala namang problema. So, hindi ka pababayaan. Siya ang i-focus mo. Huwag yung mga bagay na yan. Huwag mong pangarapin. Gusto ko mataas na marka para proud na proud ang aking pamilya. Walang kwenta yan. Gusto kong malaman mo, basura yan. Yung isip at puso mo, yung isip mo mismo, ang siya nagpapaligaw sa'yo. O ganyan yung mindset mo, ikaw mismo naliligaw. Nililigaw ka ng takbo ng isip mo. Takbo ng puso mo, nililigaw ka nito. Pagdating sa kamatayan na hindi mo alam kung saan tutungo, hindi ka talaga makakapunta sa iyong paroroonan. Kasi mula pa sa naligaw ka na. Kung ang isang tao naligaw na, saan yan patungo? Alangan naman makapunta ka doon sa patutunguhan mo.
na tama doon sa Panginoon, naligaw ka na, doon ka na talaga sa kadiliman. So wag mo nga hayaan ang ganong bagay. So pagsikapan mo na makaalis ka sa mga bagay na siyang nag-aalipin sa puso mo, sa kaluluwa mo na hawak ni Satanas. Mag-ingat ka lagi. No, mag-ingat tayo lagi dito sa mundong ito. Kasi tayo, naglalakad sa isang daan na puno ng trap na hindi nakikita. No, so mag-ingat po tayo. No, so hanggang dito na lang yan. God bless everyone. Amen.